Bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko munang humingi ng konting lambing sa inyo mga kabaryo. Napansin ko kasi nitong mga nakaraang upload natin ay halos lahat ng nakikinig dito ay hindi pa nakapag-subscribe. Kung meron kayong kokonting oras, ay maaari ninyong pindutin ang subscription button, maging ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong upload na inilalagay natin. Yun lamang po mga kabaryo. Maraming salamat. Simulan na natin. Ang ating bansa ay puno ng iba't ibang uri ng kwentong kababalaghan. Wala yatang probinsyang walang maikukwento tungkol sa mga aswang, engkanto, mangkukulam at iba pa. Isa na yata sa pinakatanyag dito ay ang mga kwentong nagmula sa Kabisayaan. Ang Visayas ay nahati sa ilang malalaking isla. Ngayong araw-gabi mga kabaryo, pupunta tayo ng Silangang Visayas sa Rehiyon 8, partikular na sa lugar ng Samar. Isa sa pangunahing probinsya ang Samar, hindi man kasing popular tulad ng Cebu, Bohol o Leyte. Hindi naman ito magpapatalo sa likas na yaman. Sa Samar kasi matatagpuan ang lagong Gubinob Caves sa Calbiga, na pangalawa sa pinakamalaking sistema ng kuweba sa Asya. Ang lengguwahe nila ay Waray. At syempre, tulad nga ng nabanggit kanina, marami ding maibabahaging kwentong misteryo. Ang ikikwento ko ngayon gabi ay mula sa isa nating mga kaibigan at tagapakinig. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong mula sa kanyang pananaw. Magandang araw po mga kabaryo. Ako po si Ian. Isa po kong regular na empleyado sa Manila. Ako po ay ipinanganak sa Calbayog, Samar, ngunit napunta sa Maynila mula nang napilitang mamasukan na kasambahay. Ang nanay ko at ang tatay ko naman ay naiwan upang magpatuloy sa pangingisda o pagbabaras kasama ang 5 kong mga kapatid. Simula nang mag-aral ako sa Manila, umuwi ako palagi sa probinsya tuwing bakasyon. Minsan kasama ni nanay, minsan mga pinsan o iba pang taga-baryo namin kapag kasya ang naipon ni nanay na pamasahe. Sa tuwing umuwi ako sa Calbayog, hindi nawawala ang mga kumpulan lalo na sa gabi. Kanya-kanyang grupo pagkatapos ng hapunan. Magkapit-bahay lang naman kasi kaming mga magkakamag-anak. May mga grupo ng mga kabataan na nagkakatuwaan. Minsan naglalaro. May mga nakakatanda namang nagiinuman ng tuba o syoktong habang naglalaro ng baraha. Meron din namang mga matatandang tamang kwentuhan lang. Madalas akong umaaligid sa mga nagbabaraha at nagkwekwentuhan. Dangan kasi aliw na aliw akong nakikinig sa mga kwentuhan nila. Isa pa, ako palagi ang inuutusang bumili sa tindahan ng alak o sigarilyo. Nakakapagtapi ako kahit papaano kasi binibigyan ako. Marami silang napag-uusapan, politika, panahon, pamilya, at hinding-hindi maaaring mawala ang mga kwentong kababalaghan.
mga engkanto, wakwak, tiktik, higit sa lugar, si Manong Diego. Sino ba si Manong Diego? Si Mang Diego o Manong Diego o Kuya Diego, depende sa kung saang henerasyon galing ang tumatawag o nagkikwento sa kanya, ay kilalang matador malapit sa aming baryo. Nakatira siya sa isang maliit na kubo malapit sa gubat. Tama lang ang tangkad niya. Maskulado ang pangangatawan at may kayumangging balat. Madali siyang makilala sa haba ng buhok nito. Medyo kulot na hanggang balikat at kulay abuhin. Isa pang nakapagtataka ay tila hindi siya tumatanda. Kadalasan, naririnig kong pinagtatalunan kung gaano na ba ito katanda. Nako, binatilyo pa lang ako nung nakilala ko yung si Manong Diego. Nadinig kong sabi ni Apo Kikoy. At tulad ng dati, nagtawanan na naman ang ibang nakapaligid. Baka naman po yung tinutukoy nyo tatay o lolo ni Manong Diego. Ha, sigaw ng isa sa mga nagsusugal. Ayaw niyong maniwala? Naalala ko pang sabi niya galing siya sa Borongan. Pamilya daw ng mga manggagamot sila kaso nagkaroon ng gulo. Kaya nagsipag-alisan ng ilan sa kanila. Patuloy na kwento naman ni Apo Kikoy. Ay nako, tigilan niyo na nga yung kwento-kwento na yan, Apo. Napakatanda na napakachismoso niyo. Saway naman ng isa sa mga tiyahin ko. Lalong lumakas ang tawanan ng mga kalalakihan, pati na din ng mga kabataan noon. Basta ang paalala ko lang, huwag kayong masyadong lapit ng lapit doon sa bandang kubo nila. Mahirap na, baka mapagkamalang kang kawatan. Tadtarin kayo nun. Biglang kumut-ulong kambyo naman ni Apo Kikoy at dahan-dahan na siyang tumayo. Sumenyas sa isa sa mga apo niya sa tuhod na ihatid na siya pauwi sa kanila. Si Apo Kikoy talaga, may naaalala-alala pang nalalaman. Hindi nga makauwi mag-isa. Paano? Hindi nga niya maalala kung saan siya nakatira. Mahinang sabi ng isa naman sa tiyuhin ko na nagbabaraha at umiinom. Nagtawanan na naman ang mga kalalakihan ng oras na iyon. Hoy, tapusin niyo na ang mga yan at malalim na ang gabi. Linggo bukas, napakaraming dapat gawin. Paalala ng lola ko. Sige nay, tapusin lang namin ini. Sagot ng pinsan ni tatay. Sumenyas naman ito sa akin na lumapit ako sa kanya. Dun nga ay inabutan niya ako ng 50 pesos at sinabing bumili ng 8 sigarilyo at isa pa uling lapad at sinabihan sa akin na ang sukle. Tuwang-tuwa ako. Kinuha ang pambili at mabilis na akong lumakad. Nang makita kong hindi pa naman malayo sina Apo Kikoy, tumakbo na ako at hinabol ko ito. Gusto ko pa kasing magkwento pa ito tungkol kay Mang Diego. Apo Kikoy, hintay, sigaw ko. Huminto naman si Apo Kikoy at lumingon. Oh, gabi na. Inuutusan ka pa. Kaya di ka na tumatangkad kakapuyat Sabi sa akin ng matanda. May tatanong lang ako tungkol ba kay Manong Diego. Hingal na sabi ko rito.
Ngumiti naman si Apo Kikoy. Umiiling naman ang kasama niya at napakamot sa ulo. Naisip niya siguro, mukhang matatagalan nito. Mukhang gusto na din niya kasing umuwi ng mga oras na iyon. Dalian mo na ang tanong, Ian. Nako, alam mo naman, pag inumpisahan mo na si Apo Kikoy, medyo naiinis na sabi nito. Apo? Aswang ba si Manong Diego? Diretsong tanong ko rito. Hindi ka ata nakikinig sa kwento ko, Noy. Ang sabi ko manggagamot ang pamilya nila. Pero meron din daw silang mga kamag-anak na mambabarang. Sagot ng matanda. Patuloy kaming naglakad. Ipinaliwanag niya na ang mga manggagamot ay mabubuting tao. Albularyo ang tawag ng iba sa kanila. May mga gamit at mga bagay sila na ginagamit panlaban sa masasamang espiritu at mga kakaibang sakit na maaaring dulot ng mga mambabarang o di kaya sakit na maaaring dulot ng mga aswang. Ha? Nagdudulot ng sakit ang aswang? Gulat na tanong ko sa matanda kabaryo. Oo naman. Halimbawa, nakagat ka o kaya ay may kinain ka na hinain nila sa'yo. Kapag nangyari yon, magkakasakit ka ng hindi mo maipapaliwanag. Kahit na anong espesyalista pa o doktor ang puntahan mo, walang makakagamot sa'yo. Ang masama pa nito, maaaring maging aswang ka din. Kaya mag-iingat ka, Noy. Nako, mahilig pa naman ang mga aswang sa mga malulusog na batang tulad mo. Sabi pa nito na may halong pagbababala. Ha? Nananakot lang kayo Tugon ko rito. Ay, ikaw ang bahala. Bakit ba masyado kang interesado kay Manong Diego, ha? Muling tanong sa akin nito. Hindi na lang ako umimik. Nagpaalam na ako dahil malapit na ako sa tindahan. Binili ko na ang sigarilyo at isang lapad ng alak. Bumili na din ako ng kending sampalok na paboritong-paborito ko. Lumakad ako ng mabilis. Pabalik, iniisip ko yung mga sinabi ni Apo Kikoy. Sa totoo lang, natakot ako noon. Sumisipol-sipol pa ako para mabawasan ang takot na nararamdaman ko. Mga nakakalahati na ako ng distansya mula sa tindahan. May narinig akong huni na tila isang ibon. Ngunit inisip ko, anong klase naman na ibon ang meron sa ganitong oras ng gabi? Alam ko naman na walang kwago dito sa probinsya. Sigurado ako noon kasi nabasa ko yun sa may eskwelahan kung saan ako pumapasok. Tumakbo na ako. Naalala ko may narinig akong sabi ng tiyuhin ko tungkol sa mga alaga ng mga aswang. Yung mga wakwak o tiktik o kokok yata. Pagdating ko sa bakuran, dali-dali kong iniabot yung mga pinabili sa akin. Tinanong ako ng tiyo ko bakit pawis na pawis ako at hingal na hingal. Hinabol ka ba ng aso? Bakit pawis na pawis ka at inihingal ka? Natatawang tanong nito sa akin. Hindi po. Sagot ko. May narinig kasi ako na mga ibon tapos malakas ang hangin. Dagdag na tugon ko rito. Tawanan naman noon ng mga kalaro ni tiyo.
Baka naman daw masyado akong nagpapaniwala sa mga kwento-kwento ni Apo Kikoy. Nagtataka naman ako dahil biglang tumahimik ang tiyuhin ko. Tumayo ito at sumenyas na tapos na siyang maglaro at patutulugin na muna ako. Tumayo din si tatay. Lumapit si tatay sa akin at inakbayan ako nito. Halika na anak, matulog ka na. Pag nalaman ni nanay mo na nagpupuyat ka dito, nako, di ka na papauwin dito, sige ka. Sambit ni tatay sa akin. Tay, gusto ko lang naman malaman kung totoo ba na aswang si Manong Diego. Tugon ko rito. Bakit ba masyado kang interesado anak? Natatakot ka ba sa kanya? Tanong ni tatay sa akin. Sinabi ko na hindi naman. Pero bukas kasi ay sasama ako kay Kuya Luway sa pinsan ko. Si Kuya Luway ay anak ng pinsan ni tatay. Nagtatrabaho siya minsan kay Manong Diego. Inuutusan siya ni Manong Diegong manguha ng mga kahoy at mga halaman na ginagamit ni Manong Diego sa pagkatay. Ganun ba? Huwag kang mag-alala anak. Mabait si Manong Diego. Tao yun. Nagpapaniwala ka naman agad sa aswang. Manggagamot siya. Tama si Apo Kikoy. Mukhang hindi talaga tumatanda ang itsura niya. Mas matanda pa siya sa akin pero malakas pa din talaga. Tila kinalma ako ni tatay. Amo, hihatid ko kayo bukas ni Kuya Luway mo papunta kay na Manong Diego. Kausapin ko na din. Dagdag na tugon pa nito sa akin. Kumalma naman ako sa sinabi ni tatay. Nahiga na ako sa papag na inihanda sa akin ni Tiyo. Hindi kasi ako doon sa talagang kubo naming natutulog dahil masikip na doon. Isa pa, alam kong paborito ako ni Tiyo sa aming magkakapatid. At dahil sabik na sabik ako para bukas, hindi ako agad nakatulog. Manipis lang ang mga dingding sa bahay ni Tiyo. May narinig akong nag-uusap. Dahan-dahan akong umiba ng posisyon para mapalapit sa may dingding at pinakinggan ko kung sino-sino ba ang nag-uusap sa labas. Mukhang may dumayo dito sabi ni tatay. Marahil nga, noon ngang nakarang buwan, may nabalitaan na meron daw nawawalang bata sa Purok 6. Wika ni Tiyo sa aking tatay. Hindi mo na ba napansin na nag-umpisa yan mula nung nag-asawa si Manong Diego? Asawa niya yun, di ba? Yung bagong salta noong nakaraang taon? Tanong ni tatay kay Tiyo. Hindi niya asawa yun. Nadinig kong sabat ni Kuya Luway. Paano mo naman nasabi yan ha? Huwag mong sabihing chismoso ka na din, Luway. Latakunti ka. Inis na tanong ni tatay. Masyado pang bata pa yung babae. Mukha pong kamag-anak kasi po magkahawig sila. Baka naman po kamag-anak kasi napansin ko pong medyo may pagkaabuhin ng kulot na buhok ni Manang. Isa pa, ni hindi ko sila nakita o nadidinig na nag-uusap na tulad ng mag-asawa. Mahabang paliwanag ni Kuya Luway. Ala, tigil na yan. Basta bukas, ihatid na lang namin kayo at kakausapin ko si Manong Diego. Saway ni Tiyo kay Kuya Luway. Patuloy ko pa din nauulinagan na nag-uusap ang tiyuhin at tatay. Ngunit di ko na naiintindihan sapagkat nakatulog na ako ng mga oras na ito.
Kinabukasan, dali-dali akong bumangon. Nagsipilyo at nagbihis na ako. Kinakabahan man ako ay sabik din ako dahil parang bagong pakikipagsapalaran ito ng buhay ko. Bagong adventure ba? Matapos kong magbihis ay dumiretso ko sa kusina. Amoy na amoy ko ang mabangong sinangag, tuyo at itlog na niluto ng tiyahin ko. Oh, mga una iyan. Hindi na malasa yan kapag malamig na, sabi ni Chang sa akin. Salamat ho, Chang. Asan ho ba si Tiyo? Pagtatanong ko rito. Andun sa luyo. Inihahanda na ang dadalhin sa pagbabaras nila ng tatay mo mamaya. Hala, mga una. May tinimpla na din akong tsokolate. Ihahanda ko na din yung dadalhin mo para pagdating dito ni Luway, lumakad na kayo. Alam mo naman ang tsuhin mo, ayaw nang babagal-bagal. Mahabang paglalahad sa akin ni Chang. Maya-maya pa ay dumating na si Kuya Luway. May kasama din ito. Pinsan niya naman sa ina. Inalok sila ni Chang na kumain ngunit magalang na tumanggi sina Kuya Luway at sinabing nag-almusal na sila. Dumating na din si tatay. Dala-dala ang gamit sa pagbabaras. Sumakay kami ng tricycle ni Tiyo. Iyahatid na daw muna kami kay Manong Diego. Pagkatapos ay pupunta na sila sa ilog para dun na mag-umpisang magbaras. May kalayuan din pala ang bahay ni Mang Diego. Ang alam ko lang kasi ay yung pwesto ng tindahan niya ng karne sa may kurbada, sa kabilang baryo. Halos 1 oras ata ang biyahe pagkatapos ay naglakad pa kami mula sa makipot na kalsada papunta sa gubat dahil di nakasya ang tricycle ni Tiyo. Maupay, magalang na pagbati ni tatay. Manong Diego, nakita kong may sumilip na magandang babae sa bintana. Hindi ko maintindihan ngunit parang nawala ako sa sarili. Medyo nakaramdam ako ng konting hilo. Ngumiti naman ang babae sa akin. Nahihiya naman akong ibinalik ang kanyang ngiti. Nagkatinginan sina tatay at Tiyo. Naramdaman ko na lang na hinahawakan ako sa kamay ni Kuya Luway at marahang hinila palayo. Umatras din yung pinsan niya. Hindi ko maalala ang pangalan niya basta Nonoy ang madalas na nadidinig kong tawag sa kanya. Nakita ko na lamang na sumilip si Manong Diego at sumenyas na maghintay at papanaog na ito. Inakbayan ako ni Kuya Luway at naglakad kami malapit sa puno ng saging, malapit sa harap na bakod ni Manong Diego. Sumunod noon si Nonoy. Iniwan kami ni Kuya at lumakad ito patungo kay na tatay, Tiyo at Manong Diego na sa mga oras na yon ay nag-uusap na. Matapos pa ang ilang minuto, nakita kong pumanhit saglit si Mang Diego. Pagkatapos ay parang may isinigaw siya doon sa babaeng kasama niya sa ibang lengguwahe. Naisip ko baka lengguwahe sa kung saan probinsya sila nanggaling. Pagkatapos ay nanaog na muli at naglakad na sila tatay, Tiyo, Kuya Luway, papunta sa kinatatayuan namin ni Nonoy. Habang naglalakad, nakita kong inayos ni Manong Diego ang pagkakasukbit ng itak at bolo sa bewang nito. Nakita ko din na may inabot na isa pang bolo
itong si Manong Diego kay Kuya Luway. "Handa na kayo?" Nakangiting tanong sa amin ni Manong Diego. Ngunit napansin kong medyo matagal ang pagkakatitig niya sa akin. "Sa malapit lang naman tayo mangunguha ng mga halamang kailangan ko sa panggagamot. May nadinig lang ako kagabi na parang baboy ramo kaya sasama na ako. Baka sakaling mahuli ko. Sayang naman at mapagkakakitaan din." Dagdag pa na wika ni Manong Diego sa amin. Naghiwalay na kami ng landas ni na tatay at tiyo. Ngunit bago pa iyon, ay nakita kong may ibinulong si tatay at marahang tumango. Itong si Manong Diego. Marahang tinapik-tapik ang balikat ni tatay. "Ingat iyan. Huwag masyadong hihiwalay kay kuya mo o kay nonoy ha." Malakas na paalala ni tatay at lumakad na palayo kasama si tiyo. Tumuloy na kami sa paglalakad papunta sa Kakahuyan. Naunang naglakad sina Manong Diego at Kuya Luway. Nakasunod naman kami ni Nonoy. Habang papasok na kami sa kasukalan ng gubat, nakaramdam ako ng konting ginhawa dahil sa mga puno. Nawala ang init at nakakakalma ang mga iba't ibang huni ng mga ibon. May nakita pa nga akong mga paru-paro sa paligid. May 1 oras din kaming naglakad hanggang sa marating na namin ang pinakabungad ng tinatawag naming totoong gubat. Huminto muna kami upang magpahinga. Naupo kami sa makakapal na damuhan na napapaligiran ng iba't ibang uri ng halamang ligaw. Kinuha ko ang baon kong tubig at saka tuluyang uminom dito. Inilabas naman ni Nonoy yung dala niyang tubig at tinapay. Si Manong Diego naman ay naglabas ng mga pagkain tulad ng nilagang saging at kamote. Inilatag niya ang dalang sako at sinabing kumain muna kami dahil mahaba-haba ang oras na bubunuin namin sa gubat. Habang kumakain kami, isa-isa ding nilalapag ni Manong Diego ang mga dala niyang gamit. Nagtataka nga ako kung papaano niya nabubuhat ang mga iyon dahil madami siyang dalang pagkain. Pagkatapos, may mga dala pa siyang itak, bolo at kung ano-anong mga uri ng patalim. Bukod pa doon, may sakbat pa siyang isang malaking pana sa kanyang kaliwang balikat. Nilapag isa-isa ni Manong Diego ang mga armas niya. Nauna siyang natapos kumain. Noon nga ay nagkwekwentuhan kami ni Nonoy dahil halos magkaedad lang pala kami. Si Kuya Luway naman ay tumabi na kay Manong Diego. Isa-isa nilang dinadampot at pinupunasan ng kung anong likido ang mga itak at bolo, pati na rin ang mga kutsilyo at pana. "Para naman kayong may laban na pupuntahan, Manong Diego," puna ni Nonoy. Nang marinig iyon ni Manong Diego, ay napangiti na lamang ito habang nagwiwika ng, "Iba na din ang handa, Noy. Mukha kasing malaki ang baboy damo na narinig ko kagabi." Paliwanag ni Manong Diego. "Baka naman aswang." Sambit ko rito. Napayuko at umiling na lamang si Kuya Luway na parang gusto akong batukan. "Kaya nga dapat mas handa," sagot ni Manong Diego na patuloy na pinapatakan at pinapahiran na naman ng likido ang mga bolo. Sa totoo lang, nung sinabi yun ni Manong Diego, parang gusto ko nang umuwi.
Nag-alala ako. Mukhang sigurong napansin agad ni Manong Diego ito. Huwag kang mag-alala, Ian. Di ka sasama sa akin. Mangunguha lang kayong tatlo ng mga halaman na kailangan ko. Sumunod lang kayo kay Kuya Luway at huwag masyadong lalayo sa isa't isa. Siguraduhin nyo ring nagkakarinigan pa din kayo kapag tinatawag ang pangalan nyo. Ako naman ay hahanapin ko yung baboy damo habang nangunguha ng kahoy. Tinapos na namin ang pagkain at pinaghati-hatian na lamang ang mga natirang saging. Tumayo na kami ngunit sumenyas muna si Manong Diego na lumuhod kaming lahat at magdarasal daw muna. Relihiyoso pala itong si Manong Diego. Sambit ko sa aking isipan at dun ay nakampante ako. Kaya lamang ay hindi ko naiintindihan ng inuusal ni Manong Diego. Alam kong hindi Latin dahil kabisado ko ang Latin na dasal ng Katoliko. Yun kasi ang idinadasal ng lola ko tuwing 6:00 ng gabi, pati yung sa Latin ng Rosaryo. Matapos ang dasal, agad naman na tumayo na kaming lahat. O paano? Dito ako pakaliwa. Dun kayo sa bandang kanan. Maraming ligaw na halaman dun. Wika ni Manong Diego. Bago pa man kami maghiwa-hiwalay, may iniabot sa amin si Manong Diego na 3 kwintas na may maliliit na bato. Tig-isa kami ni Nonoy at Kuya Luway. Pagkatapos ay may inabot na maliit na isang garapon. Isuot nyo nga pala itong kwintas at ipahid sa mga braso. Leg at binti nyo itong langis para hindi naman kayo masyadong magalusan habang naunguha ng halaman. Lalo ka na, Ian. Taga Maynila ka pa naman. Magagalit nanay mo niyan. Nakangiting sambit ni Manong Diego sa akin. Sumunod naman kami at lumakad ng papalayo sa amin si Manong Diego. Kaming 3 naman ay nagkasundong mag-iiba-iba ng lugar na pagkukuhaan ng mga halaman. Pinaalala ni Kuya Luway na siguraduhing nagkakarinigan nga kami. Noong una ay ayoko talagang lumayo kay Nonoy. Kaso lamang ay kinakantsawan niya ako ng kinakantsawan na isang duwag. Palibhasa daw ay laking Maynila. Di daw katulad ng mga nakababata kong mga kapatid. Pulos mga babae daw pero sobrang tatapang. Sa inis ko, humiwalay ako pero kinakabahan pa din ako kaya't maya-maya ang tawag ko kay Nonoy at Kuya Luway. Nadidinig ko pa naman ang sagot nila. Nadidinig ko pa nga ang pangaasar na tawa ni Nonoy. Naaliw din ata ako sa pangunguha dahil nangalahati na ang tangan-tangan kong sako. Naupo muna ako sa nakita kong nakabagsak na puno para uminom at kumain. Maya-maya pa ay may narinig akong huni ng kung anong hayop sa paligid. Lumingon ako at pinakinggang mabuti dahil baka si Nonoy lang at pinagkakatuwaan na naman ako. Nasa bandang likuran ko, mataas na mga damo kaya hindi ko makita kung ano bang hayop iyon. Lumapit ako sa kinalulugaran ng tunog na aking naririnig. Labis naman akong namangha. Napakagandang manok. Laking tuwa ko pa dahil may 4 na sisiw. Doon nga ay marahan akong lumapit. Upang hindi ko magulat ang mga manok. Puting-puti ito na parang kumikinang. Ang ganda ng balahibo at buntot nito dahil parang may halong kulay ginto. Doon nga ay naglabas ako ng
konting oreganong nabunot ko kanina. Hinati-hati ko ng maliliit at dahang-dahan na hinagis sa mga manok. Nagmadali namang tinuka ng mga sisiw ang mga dahon at dali-dali silang lumayo. Doon na ako nagtaka. Tiningnan ko muli ang manok. Naisip ko kung isa itong inahin, hindi ba dapat nauna itong tumuka at hindi hahayaang magpulasan ang mga sisiw nito? Alam kong mga manok sa gubat ay may ilap at talaga namang mapagprotekta ang mga inahin nito sa mga sisiw. Daig pa ang tandang kung magbantay. Doon nga ay inobserbahan ko ang galaw ng manok. Mukhang tandang ah. Usal ko sa aking sarili. Napansin ko kasing may palong pala ito ngunit halos puti nga ang kulay kaya siguro hindi ko napansin. Malaki din ito kumpara sa mga karaniwang nakikita kong tandang. Mas malaki pa nga sa champion ng panabong ng tandang ni Lolo. Maya-maya pa ay parang natulala ako. Pamilyar ang manok pero hindi ko maalala kung saan ko nakita o bakit ito naging isang pamilyar sa akin. Pagkatapos ay dun na ako nakaramdam ng konting pagkahilo. Kinabahan ako. Umatras ako ng dahan-dahan habang nakatingin ako sa manok na mukhang tandang. Bigla itong tumitig sa akin parang may isip. Hindi ko alam kung sa takot ba ngunit parang ngumiti sa akin yung manok. Marahil sa takot, hindi ako makagalaw. Nakita ko na lang na marahan ng papalapit ang manok sa akin at parang lumalaki siya. Doon na ako tuluyang napapikit ng aking mga mata. Hoy, naano ka dida? Narinig ko ang boses ni Kuya Luway. Sabay, nadama ko ang malakas na tapik niya sa balikat ko. Tinanong niya kung napaano ako. Umiling naman ako. Madiin kong ginawa yon at paulit-ulit na kumurap ang aking mga mata. Napaupo na naman ako. Pakiramdam ko ay napagod ako at nahihilo pa din ng mga oras na iyon. Halos gusto kong isuka yung kinain ko simula pa ng kaninang almusal hanggang sa mga kamoting nilantakan ko kanina kasama sila Manong Diego. Niyugyug ako ni Kuya Luway na lalo ko namang ikinahilo kaya't napasalampak ako sa lupa, pawis na pawis. Napano ka ba? Putlang-putla ka. Kanina pa kita hinahanap. Tawag ako ng tawag sa'yo. Kaya nag-aalala na ako dahil kapag may nangyari sa'yo, lagot ako sa pamilya mo, pati kay Manong Diego. Tugon ni Kuya Luway sa akin. Kuya, hindi kita narinig. May nakita kasi akong manok at mga sisiw. Ang ganda ng manok, kuya. Nanginginig ang boses kong pagsagot dito. Anong manok bang pinagsasabi mo? Ang dami-daming manok ni Lolo. Naiinis na sabi niya ngunit may bakas na ng pag-aalala ang kanyang muka. Naupo muna kami saglit. Pinahiran niya ako ng kung anong langis na baon niya at may inusal muli ng katulad ng inusal namin ni Manong Diego bago pa kami pumasok sa totoong gubat. Pagkatapos ay tumayo na kaming muli. Pinalarawan niya sa akin ang itsura ng manok. Inilarawan ko ito. Sinabi ko na napakaganda talaga at malaki ang manok na iyon. Sobrang kakaiba. Hindi ko sigurado kung puti ba talaga o ginto dahil kumikinang ang mga balahibo nito. Tahimik lang noon si Kuya Luway.
tila may malalim na iniisip. Maya-maya pa ay parang bigla niyang naalala. Noy, Nonoy, hain ka. Asan ka na? Tawag niya. Medyo bumilis na ang lakad niya. Minadali ko na din ang paglakad ko. Medyo matangkad kasi itong si Kuya Luway. Nakisigaw na din ako ng tawag kay Nonoy. Nakita ko kasing balisa na ang itsura ni Kuya. Bihira ko itong makitang nababalisa kaya kinabahan na din ako ng mga oras na iyon. Nung maabutan ko ito, hinawakan ko ang kamay niya ng mariin. Natatakot na kasi ako noon. Binitawan niya ang kamay ko at ipinilig ang ulo niya. Tila may pinapakinggang mabuti. May narinig kaming kaluskos sa bandang kaliwa namin. Mabilis na parang tumatakbo. Doon nga ay nakaramdam din kami ng biglang paglakas ng hangin katulad ng naranasan ko noong nakaraang gabi. Pero ngayon, iba ang narinig ko. Tulong! Kuya Luway! Kuya Ian! Boses ni Nono yun ah. Tatakbo na ako sa direksyon ng boses ngunit pinigilan ako ni Kuya Luway. Inilagay niya ang panturong daliri niya sa kanyang labi. Senyalis na wag akong maingay at tumingin siya sa direksyon ng tinig. Dahan-dahang tinanggal ni Kuya ang bolo mula sa pagkakatali sa bewang nito. Sumenya siya na wag akong gagalaw at manatili sa pwesto ko. Tumango lamang ako sa takot at yumuko. Alas! Alas! Nadinig ko na namang sigaw ni Nonoy. Lalo akong nanlamig at halos maihi sa takot. Dahil takot ako sa ahas. Kahit sa telebisyon, kapag may palabas na may ahas, nililipat ko ang istasyon o kaya ay pinapatay ko na lang. Hawak ang bolo. Tahimik ngunit dali-dali ng tinungo ni Kuya Luway ang kinaroroonan ni Nonoy. Nakita ko na lang na parang may tumulak ng malakas kay Kuya at natumba ito. Nabitawan niya ang bolo ngunit nagawa pa din niyang hablutin naman ang isang kutsilyo na bigay sa amin ni Manong Diego. At doon nga ay nag-iba ito ng posisyon. Napatayo ako at kahit nadinig ko ang pagsaway ni Kuya na wag akong gagalaw, hindi ko matiis na hindi ito tulungan. Tumakbo ko at dinampot ko yung bolo sabay binato ko yung kutsilyo sa kung saan narinig ko yung kaluskos. Lumapit ako kay Kuya Luway upang iabot ang bolong iyon. Halos gumapang muna kami palayo habang dinig na dinig pa din namin ang malakas na panaghoy ni Nonoy. Muling tumayo si Kuya Luway at sinabi sa akin na isigaw ng isigaw ang pangalan ni Manong Diego. Tumungo siya kung nasaan si Nonoy. Sumunod naman ako ngunit dahil na din sa takot at kuryosidad, sinundan ko din si Kuya malapit sa kinaroroonan ni Nonoy. At kung nasaan yung ahas na sinisigaw nito. Nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita kong may sugat na si Nonoy at nakaluhod na ito ngunit patuloy pa din niyang winawasiwas ang hawak niyang maliit na tabak na iniabot sa kanya ni Manong Diego kanina. Doon nga kabaryo ay nakita ko ang isang napakalaking ahas. Hindi ito karaniwan. Hindi mo masabing sawa o python o anaconda. Basta ang laki niya at napakahaba nito. Para din itong may isip na umiilag sa bawat wasiwas ng bolo ni Nonoy.
Tila din naramdaman ng ahas na may isa pang parating na kalaban. Lumingon ito at nakita si Kuya Luway na papasugod na sana. Tatagain na sana ni Kuya ang bantang buntot nito nang biglang parang tumayo ito at lalo pa atang lumaki at gumalaw ang buntot. Doon ay hinampas ng buntot nito si Kuya Luway. Dahilan para tumalsik si Kuya na parang hinagis siya. Bumagsak malapit sa akin si Kuya Luway. Nakapikit ngunit may malay pa. Inaapuhap yung bolo niya. Nakita kong nasa tabi ko yung bolo at sinipa ito papalapit sa kanya. Sss! Napalingon ako. Kitang-kita ko yung ahas na nakatitig sa akin. Nakaramdam na naman ako ng konting pagkahilo. Sa maniwala kayo o hindi, kitang-kita ko na ngumiti ito sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahang gumapang na papalapit ng papalapit sa akin. Natulala na ako ngunit di na ako nakagalaw. Nadidinig ko na lang ang magkahalong boses na sumisigaw ng tulong at Manong Diego. Ang huli ko na lang nakita o naalala ay yung itsura ng ahas. Para itong nag-iba muna ng muka sa isang iglap. Ang mukha nito ay naging babae. Napakagandang babae na nakita ko na. Pagkatapos ay pagkurap naman. Dun tumambad ang malaking bunganga at dalawang napakatulis at mukhang matatalas na pangil. Isa pa sa hinding-hindi ko makakalimutan ay ang hiyaw at ang tili ng babae na narinig ko. Si Manong Diego na hinahatak palayo ang malaking ahas. Pagkatapos ay doon na tuluyang nagdilim ang paligid ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Napakagulo. Malabong alaala. Minsan pagdilat ko, makikita ko na si Nonoy na nakahiga sa tabi ko. Tapos naririnig ko ang usal ni Manong Diego. Minsan naman ay pagdilat ko, makikita ko si tatay at lola. 2 araw pa bago ako tuluyang nagising sa pagdilat ko. Nagulat ako dahil nakita ko si lola. Kasama yung kapatid kong babae na sumunod sa akin. Alalang-alala pa din ang mukha ko. At doon ay napaupo ako at luminga-linga. Nasaan ba ako? Lola? Ba't ka umiiyak? Neng, anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod kong tanong sa dalawa. Salamat, Diyos ko. Narinig ko si Lola. Dali-dali naman na kumuha ng isang basong tubig si Neng at iniabot sa akin. Inumin ko daw muna. Narinig kong bumukas ang pintuan. Pumasok si tatay at doon ay nakita kong napangiti ito. O anak, gising ka na pala. Salamat sa Diyos. Tugon nito. Bakit tay? Anong nangyari? Si Nonoy, asa na? Maraming tanong ko kay tatay. Shhh! Saway ni tatay. Isa-isa namang lumabas sina Lola at Neng. Tay, si Nonoy, si Kuya Luway, asa na sila? Tanong kong muli rito. Ligtas naman sila, anak. Hinimatay ka. Pagkatapos ay nangisay ka daw sa takot, sabi ni Kuya Luway mo. Nung nakita nga kayo ng ahas. Sagot nito ngunit halatang may tinatago.
Pero tay, nakita ko yung ahas. Si Nonoy may sugat tapos si Kuya Luway. At si Manong Diego may kasamang babae. Litong-lito akong nagkukwento rito. Anak, alam kong napakalaki ng takot mo sa ahas. May phobia ka sa ahas dahil nung maliit ka pa, kamuntikan ka ng matuklaw. Natural na himatayin ka at hindi mo na alam ang gagawin mo dahil sa takot. Mabuti na lang at nadinig namin ni Diego ang sigaw ninyo. Kaya dali-dali niyang naabutan yung ahas bago ka pa matuklaw. Paglalahad na wika dito sa akin. Hindi ako naniwala dahil nakita ko talaga na ang laki ng bunganga ng ahas at kakainin na ako. Hindi ako tutuklawin. Yun ang mariin na pinapaliwanag ko kay tatay. Bumuntong hininga si tatay. Tila sumuko na at sinabi na lamang na, "Anak, magpahinga ka na muna. Bukas pupunta tayo ulit kay Manong Diego para tingnan ka. Nandun pa din si Nonoy pero si Kuya Luway mo. Nakauwi na sa kanila nung kinagabihan pa na yon." Hinilot na rin ni Manong Diego yung pilay. Nagpapahinga din yun ngayon. Tumayo na si tatay at tuluyan ng lumabas ng silid. Kinabukasan nga, isinama ako ni tatay kay na Manong Diego. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam na ng kahit anong takot. Hindi ko alam. Siguro na rin ay alam kong iniligtas kami ni Manong Diego mula dun sa ahas. Pagdating namin kay Mang Diego, pumanhi kami sa bahay niya. Unang pagkakataon ko pa lamang na nakita ang buong sala nito. Puro mga may krus at may mga iba't ibang klase ng kandila. May mesa na may iba't ibang garapon ng likido o langis. Meron ding mga nakapaskil sa mga dingding na hindi ko maintindihan ngunit mukhang isang orasyon o dasal. Umupo ako sa papag at patuloy na nagpalinga-linga. Hinahanap ko yung magandang babae. Hindi ko kasi nakita. Naulinigan ko na may itinanong si tatay kay Mang Diego na sinagot naman ni Mang Diego na pinaalis na ito. Hindi niya na mapapagaling. Pinabalik na daw niya sa isla. Bahala na daw ang pinakaama nila kung ano ang gagawin. Hoy Ian, nakita ko si Nonoy. Ika-ikang lumapit. May benda sa bandang binti at sa kanang braso. Anong nangyari sa'yo? Painosente kong tanong. Gusto ko talagang masiguro yung totoo ba yung nakita ko nung araw na iyon. Luminga-linga muna si Nonoy at tumabis sa akin. Pabulong siyang nagkwento dito nang. Bago daw niya kasi nakita yung ahas, may nakita siyang baboy ramo. Natuwa daw siya kasi nga alam niyang hinahanap ito ni Manong Diego. Dahan-dahan daw siyang lumakad pa atras. Kaso lang daw ay natisod siya at nadapa. Nung bumangon siya, hindi niya na nakita yung baboy damo. Ahas na. At yun nga, tumakbo daw siya papalayo. Aakyat sana ng puno kaso ay parang pinaikutan daw ng ahas. At napatid na naman siya sa buntot ng ahas na iyon. Sigaw daw siya ng sigaw tapos ay hinagisan niya ng garapon ng langis na ibinigay ni Kuya Luway sa kanya. Doon na daw nakita niya na nagiba ang anyo ng ahas. Kamukha daw nung babae sa bahay ni Manong Diego. Kaya lalo siyang natakot. Pagkatapos nun ay nakita na lamang niyang pasugod na itong si Kuya Luway.
Hindi na din daw masyadong maalala ang mga nangyayari pero sigurado siyang gising daw siya at kitang-kita niya na parang kidlat sa bilis na sinalubong ni Manong Diego yung ahas at tinaga ng ilang beses. Pagkatapos daw nun ay nawala na din daw siya ng malay at nagising na ginagamot na siya ni Manong Diego. Nakita niya pa nga daw ako. Putlang-putla pa din at walang malay na dinala sa bahay ni Mang Diego. Akala niya nga daw ay patay na ako. Matapos niyang maikwento ang bersyon niya ng mga pangyayari, medyo nakampante ako dahil ngayon alam kong hindi masamang tao si Mang Diego at tunay itong manggagamot. Tumayo si Nonoy at sinabing nagugutom na ito. Kakain na muna daw siya at inaya ako. Tumanggi ako at sabi ko ay titingnan pa kasi ako ni Manong Diego. Tumungo na noon si Nonoy sa kusina. Siya namang pagpasok ni Manong Diego at ni Tatay. Pinatanggal niya ang baro ko at sinipat ang katawan ko. Sinigurong walang kahit ano na sugat o kagat na mula sa ahas ng nakainkwentro niya. Dun nga ay lumabas muna itong si Tatay. Sinamantala ko na ang pagkakataon at tinanong si Manong Diego kung ano ba talaga ang nangyari. Ito lang naman ang sinabi niya. Iyan, lahat ng naaalala mo o nakikita mo ay nangyari ngunit wala ding maniniwala sa'yo. Bata ka pa. Ipagpasalamat mo na lamang at ligtas ka. Ako man ay laking pasasalamat sa Poong May Kapal. Naligtas tayong lahat mula sa engkwentrong yun. Yun lamang ay napilayan si Luway at nakagat nga si Nonoy. Ngunit salamat pa din dahil mababaw lang ang kagat at nagpahid lang ito ng langis. Paliwanag ni Manong Diego. Pagbalik ko dito sa Maynila, ikunento ko kay nanay ang nangyari ngunit tulad nga ng sabi ni Manong Diego, hindi talaga siya naniwala sa buong istorya. Lalo na nung sinabi kong nagbagong anyo yung ahas at naging kamukha nung kasambahay ni Manong Diego. Sinaway naman ako ni nanay at dahil nga sa pangyayaring yun, mga 4 na taon pa bago ako pinayagang umuwi muli sa Samar. Halos 2 dekada na mula ng engkwentrong mangyari iyon. Binata pa din ako ngunit may 2 anak na. Huling uwi ko sa Samar kasama ang 2 anak ko. Nakita ko pa rin si Mang Diego. Medyo tumanda na siya at mukha nang nanghihina na ito. At yung babaeng kasama niya noon ay tuluyang hindi ko na nakita. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Hindi man masyadong nakakatakot ngunit totoong nangyari ito. At gusto kong mailahad sa channel mo na yung mga ganitong klaseng karanasan ay hindi basta-basta. Lalo na kung wala namang kayong alam sa kahit anong aral ng kanan. Muli, nagpapasalamat ako, kabaryo, kung mababasa mo ang kwentong ito. Sa ngayon ay dito na ulit ako sa Maynila nakatira. Nagtatrabaho. Nga pala, ako ulit ito. Si Ian. Maraming salamat, kabaryo. Okay, so ayun. Bali, siguro komento ko dito sa video ni Ian, ang video tuloy sa kwento. Sorry ulit. Medyo hindi ko masabi kung nakakatakot ba o nakakakilabot, pero yun nga, base sa kwento niya naman, yung ahas na biglang nagpalit ng anyo, no? Siguro totoo talaga na kasama niyo ni Manong Diego, pero ang sabi niya naman dito ay manggagamot nga ito.
Pero hindi naman natin alam, di ba? Meron naman kasing manggagamot pero may lahing kaliwa. Tapos sabi nung tiyo niya nung una, inamin naman daw ni Manong Diego na talagang may lahi sila ng barang sa pamilya. So, pwedeng ganun yung nangyari. Pinalabas na kasambahay pero kamag-anak pala. Pero malabong barang yun no? Siguro pure na aswang no? Kumbaga bertud tapos kayang magpalit ng anyo. So yun, siguro rate ko rito medyo bitin tapos nalito ako sa story niya. Pero yun nga okay lang naman kasi kung ano lang naman yung pinapasa sa atin yun lang talaga. So sa ngayon ito lang muna kabaryo at shoutout ko muna kayo isa-isa no, gaya ng pangako ko sa inyo. So ito, umpisahan natin. Unahin ko munang i-shoutout si Don Magday. Sir, ganda sana pero wag mo nalagyan ng background music. Pure voice na lang po. Okay, no? So, sige, titingnan natin yan. Don, no? Salamat. Si Nanay Ana, yun. Nanay Ana, salamat. Ingat kung saan kayo pupunta, no? Shoutout sa'yo. Aukulina, yun. Kasalanan, yun, nabasa ko. So, yung mga sinashoutout ko ngayon, kabaryo, ito yung nag-comment sa previous upload natin, no? Pinay sa Cyprus, shoutout sa'yo, ingat dyan. Melinda Obias, good afternoon, kabaryo, napaisip lang ako sa size ng baul, 3 pulgada talaga. O yun nga, 3 pulgada, pero depende siguro sa laki ng dangkal niya, no? Hindi natin masasagot kasi, eto nga Don mo. Kulang ang kwento mo, idol. Marami pa ang kumpleto dyan sa kabila sa'yo. Kulang na kulang. Di ako believe. Okay lang boss. Kasi hindi naman natin hawak nga yung kwento. So okay lang kung makinig ka sa kabila o kahit saan. Walang kaso sa akin boss. Basta nailahad natin ng maayos yung pinadala. All goods na ako ron. So yun lang. Ingat pa rin. Si Boss Elsa Constantino, shoutout sa'yo madam. Ingat po dyan, marami raw siyang pasyente. So yun, ingat. Doris Rolich, yun, shoutout sa'yo ma'am, ingat. At si kabaryong Jenny Golosino, yun, Dubai, ingat po. Emil Bautista, Marty Suzuki, shoutout sa'yo boss. Asil Gumban, salamat po. Lourdes Grace Garde, salamat din madam. At Brain Omega, yon. Salamat boss, salamat. Si Madam Arlene Culspesa, salamat po palagi sa panonood nyo, no. Si Miss Roslyn Delopere, yon, isa rin po yan sa laging nanonood, no. Halos naman lahat po ng nababati natin, di ba? At Marilu Matsuda, yon, ingat po, salamat. Marlon Candelario, ingat boss, salamat. At Shifter Place, yan, solid din boss, ingat palagi. Sherry Labiste, yon, shoutout sa'yo ma'am, ingat po kung nasan man kayo. Ronnie Manso, salamat po. Oo nga boss, bitin wala tayong magagawa. Alex Alipio, salamat din po, salamat. Si Tita Sareno, salamat. Hello, shoutout. Dan listening, salamat po tita, ingat palagi kung nasan man kayo, no. Julie Ruel, boss, shoutout sa'yo. Salamat. Pia Sarne, yan, shoutout sa'yo madam Pia. Inday ng Paris, salamat po. Yon, nagbabalik si madam, no. Salamat, ingat. Kabadis, shoutout mga kabaryo mormor. Yon, so last natin si Kabadis. Yung iba user karamihan, pero hindi ko alam ba't ganun. So mga kabaryo, yun lang muna. At siguro okay lang ba sa inyo na paki-like na lang itong video natin, tapos comment naman kayo kahit anong komento nyo tungkol sa kwentong to, tapos lagay nyo na lang siguro na
#kwentong baryo. Okay lang ba yun? Yun na lang, no? Sige. #kwentong baryo. Yun. So, yun na lang mga kabaryo. So, ulitin. Kita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat.